Isang taus-pusong pagbati sa iyo na muling nagbabalik dito sa ating munting sulok, ang kwentong puso. Kumusta ka? Sana, sa sandaling ito, ay mahahanap mo ang kapahingahan habang sinasamahan mo akong buklatin ang isang panibagong kwento. Ang pagmamahal ng isang magulang ay isang puhunan. Isang puhunang walang kasulatan, walang interes, at ang tanging inaasahang sukli ay pagkalinga. Ngunit paano kung ang puhunang ito, ang buong buhay mo, ay bigla na lang singilin? Hindi para bayaran ng pagmamahal, kundi para agawin ng sapilitan. Pakinggan natin ang kwento ng isang amang sinubok ng sarili niyang dugo. Panahon na para maging praktikal, tatay. Kailangan na nating ibenta ang bahay na to. Ang boses ni Brenda, ang asawa ng panganay niyang si Luis, ay kasing lamig ng sahig na baldosa sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang emosyon, walang paggalang. Tumingin si Dionisio sa kanyang mga anak, isa-isa. Luis, halos pabulong na tanong niya. Nag-iwas ang tingin ng panganay. Tama si Brenda T. Para rin naman to sa inyo, sa ating lahat. Bella, anak. Inayos ni Isabella ang mamahalin nitong bag sa kanyang kandungan. Dad, let's be real. The house is old. Malaki ang maintenance. It's better na we get the money para lahat tayo makinabang. Huli niyang tiningnan ng bunso. Ang pag-asa niya. Marco. Yumuko si Marco. Ang boses niya'y halos hindi marinig. Sorry po, Tay. Pero kailangan po talaga. 4 na salita mula sa bawat isa. 4 na pako na ipinukpok sa puso ni Dionisio. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tanging ang marahang pagtiktak ng lumang orasan sa pader ang naririnig. Ang orasan na regalo pa sa kanila noong kasal nila ng kanyang yumaong asawa, si Althea. Namanhid ang buong katawan ni Dionisio. Parang may bumulong sa tenga niya. Isang ugong na dahan-dahang nilalamon ang lahat ng tunog. Ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at floor wax sa bahay na ito. Ang bahay kung saan niya pinalaki ang 3 anak na nasa harapan niya ngayon. Bigla itong naging estranghero. Sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang isang gabi. Halos 30 taon na ang nakalipas. Umiiyak si Althea dahil kailangan nilang isanla ang wedding ring nito para lang may maipang tuition si Luis sa college. Naalala niya ang sinabi niya sa asawa. Hayaan mo na, mahal. Isang araw, lahat ng sakripisyo natin, susuklian din nila. Susuklian. Parang may pumiga sa puso niya. Ang mga kamay na dati pinapangako niyang poprotekta sa kanila, ngayon ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Saan ako nagkamali, Althea? Saan? So, payag na po kayo, tatay? Tanong ulit ni Brenda. Walang pasensya. Dahan-dahang itinaas ni Dionisio ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang mga anak. Hinanap niya kahit katiting na pag-aalinlangan, kahit konting awa. Wala. Wala siyang nakita, kundi ang anino ng pera sa kanilang mga mata. Tumango siya. Isang beses. Mabagal. Isang tango na katumbas ng pagsuko. Pero ang sakit na nararamdaman niya ngayon, hindi ito bago. Ganito na ang pakiramdam niya sa loob ng nakalipas na ilang taon. 2 linggo, bago ang paghuhukom na yon. Isa lang itong ordinaryong Martes para kay Dionisio. Nagising siya bago pa tumilaok ang manok. Nagtimpla ng kape. Isa lang. Pinakain ng alagang aso na si Bantay, ang nag-iisang hindi nang iiwan sa kanya. Nilinis ang bakuran. Nagluto ng almusal. Para sa isang tao lang. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala. Pero ang katahimikan ay halos nakakabaliw. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan, ng yakan, ng sigawan ng mga batang naghahabulan. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga. Umupo siya sa paborito niyang silyang tumba-tumba sa may bintana. Hawak ang isang lumang litrato.
Siya at si Althea noong araw ng kanilang kasal. Althea, mahal. Bulong niya sa litrato. Namimiss na kita. Kung nandito ka lang, siguro hindi ganito kalungkot. Hinaplos niya ang mukha ng asawa sa litrato. Ang mga bata, malalaki na sila. May sarili ng mga buhay. Busy na sila. Okay lang. Naiintindihan ko. Ganoon talaga siguro ang buhay. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa salamin ng picture frame. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga lumang resibo sa loob ng kanyang pitaka, may isang papel na nalaglag. Isang papel na halos limot na niya. Isang lottery ticket. Binili niya ito noong nakaraang buwan, noong inutusan siya ni Bella na pumila para bayaran ang credit card bill nito. Isang matandang babae ang nag-alok sa kanya sa labas ng bangko. Naawa siya, kaya bumili siya. Kinuha niya ang dyaryo mula sa ibabaw ng mesa. Hinalungkat ang resulta ng loto. Isa-isa niyang tiningnan ang mga numero. 7, 21, 15, 33, 42, 09. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inulit niya. 21, 15, 33, 42. Tumugma lahat. Grand prize, 100,000,000 piso. Binitawan niya ang dyaryo. Nanginginig ang kamay na hawak ang maliit na piraso ng papel. Ang tiket sa isang bagong buhay. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Tapos ay muli niyang tiningnan ang litrato ni Althea sa ibabaw ng mesa. Ang ngiti nito ay parang may sinasabi sa kanya. Hindi saya ang unang naramdaman ni Dionisio, kundi takot at isang ideya. Isang plano na biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong kasing pait ng kapeng kanyang iniinom. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Pero iba na ito ngayon. Hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang bagong pag-asa, ng isang bagong layunin. Dahan-dahan, maingat niyang itinupi ang tiket at isinilid pabalik sa pinakatagong bulsa ng kanyang pitaka. Tumingin siyang muli sa litrato ng kanyang asawa. At sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Althea, mahal, bulong niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang malamig na kapasyahan. Oras na para tuparin ang pangako ko sa'yo. Ang mabigat na pinto ng Nara ay marahang bumukas at sumalubong kay Dionisio ang pamilyar na amoy ng lumang libro at bagong timplang kape. Ang opisina ni Attorney David Reyes ay hindi nagbago sa loob ng 30 taon nilang pagkakaibigan. Nakasabit pa rin sa pader ang mga diploma at litrato nila noong kabataan, mga paalala ng isang panahong mas simple ang lahat. Diwa, my friend, tuloy ka, bati ni David. Tumatayo mula sa kanyang silyang leather. Sa kabila ng mga puting buhok sa kanyang sentido, bakas pa rin sa kanyang mukha ang sigla. Maupo ka. Anong atin at napadalawang ermitanyong kaibigan ko? Ngumiti lang ng tipid si Dionisio at umupo. Walang imikan, maingat niyang inilabas mula sa kanyang pitaka ang dalawang bagay. Ang litrato ni Althea at ang nakatuping lottery ticket. Inilatag niya ito sa ibabaw ng makintab na lamesang mahogany. Napakunot noo si David. Kinuha niya ang tiket. Ano to, Diwa? Tingnan mo ang resulta sa dyaryo kahapon. Mahinang sabi ni Dionisio. May pag-aalinlangang binuklat ni David ang dyaryo sa kanyang mesa. Hinanap ang lotto results. Sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa tiket. Tumingin siya sa dyaryo. Tumingin siya kay Dionisio. Nanlalaki ang mga mata. Huwag mong sabihing, tumango si Dionisio. Santo Diyos, Diwa! Bulalas ni David, hindi makapaniwala. Isang malawak na ngiti ang biglang pumunit sa kanyang seryosong mukha. 100,000,000? Nanalo ka. Congratulations, kaibigan. Pero ang nangiti ni David ay dahan-dahang nawala nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Dionisio.
Walang bakas ng saya. Walang kahit anong kislap ng tagumpay. Diwa, anong problema? Ito na yun. Tapos na ang mga problema mo. Umiling si Dionisio. David, diyan ka nagkakamali. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na problema. Turo niya sa litrato ni Althea. At ngayon ko kailangang tuparin ang pangako ko sa kanya. Anong pangako? Naaalala mo ba noong nabubuhay pa siya? Simula ni Dionisio, ang boses ay naging malumanay. Lagi niyang sinasabi sa akin, ang pera diwa, parang araw yan. Pwedeng magbigay buhay, pero pwede ring makasunog. Tingnan natin kung sino ang iilawan nito. Doon, ikinuwento ni Dionisio ang kanyang plano. Isang plano na unti-unting nagpabura sa ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan at napalitan ng pagkabahala. Gagamitin ko ang pera para subukan sila David, para malaman kung sino talaga sila kapag wala na akong maibibigay. Diwa, sigurado ka ba dyan? Seryosong tanong ni David. Parang masyadong malupit. Mga anak mo pa rin sila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dionisio. Malupit? Noong birthday ko nung isang buwan, si Brenda lang ang tumawag. Hindi para bumati. Para mangumusta kung kailan ko ibibigay ang pamasko nila. Si Bella, isang beses isang buwan lang mag-text kapag malapit nang ma-due ang credit card niya. Si Marco, huli kong nakausap noong humihingi ng pambili ng bagong cellphone. David, matagal na nila akong sinusunog sa araw ng kasakiman nila. Panahon na para malaman kung may matitira pa ba sa kanila kapag nawala na ang liwanag. Natahimik si David. Bilang abogado, sanay siya sa mga kwento ng hidwaan sa pamilya. Pero iba ito. Nararamdaman niya ang bigat at sakit sa bawat salita ng kanyang kaibigan. Okay? Sa wakas ay sabi ni David, kung buo na ang desisyon mo, tutulungan kita. Bilang kaibigan mo at bilang abogado mo. Biglang nagbago ang tindig ni David, naging professional. Pero kailangan nating gawin ito ng tama, ng legal. Kailangan natin ng ebidensya, diwa. Hindi pwedeng salita mo lang. May kinuha siya mula sa isang drawer, isang itim na ballpen, mukhang ordinaryo. Ano yan? Tanong ni Dionisio. Isang recorder. I-click mo lang ito at ire-record na nito ang lahat ng pag-uusap. Laging mong dalhin. Sa bawat pakikipag-usap mo sa kanila. I-on mo ito. Inabot niya ito kay Dionisio. Ito ang magiging protection mo. Isinuksok ni Dionisio ang ballpen sa bulsa ng kanyang polo. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng desisyong ginawa niya. Parang bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Ano ang unang hakbang? Tanong ni Dionisio. Ang unang hakbang, sabi ni David, habang naglalabas ng folder at bagong ballpen, ay kailangan nilang maniwala na wala ka talagang pera, na ikaw ang nangangailangan sa kanila, hindi sila sayo. Tumingin siya ng diretso kay Dionisio. Handa ka na ba? Tumango si Dionisio, puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Hinanap ang numero ng panganay na anak. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo. Pagkatapos ay pinindot ang call button. Habang nagriring ang telepono, ang tanging naririnig sa opisina ay ang pagtiktak ng lumang orasan at ang malakas na kabog sa dibdib ni Dionisio. Sumagot ang telepono. Hello? Boses ni Luis. Huminga ng malalim si Dionisio, pinatatag ang kanyang boses at sinimulan ang unang linya sa kanyang pinakamalungkot na dula. Anak, pasensya na sa abala. Pero kailangan ko sana ng tulong mo. May problema sa pensyon ko. Luis, anak? Tay, napatawag po kayo? Sagot ni Luis, pero may ingay sa kabilang linya. Boses ng mga batang naglalaro at boses ni Brenda. Luis, sino ba iyan? Bilisan mo, aalis na tayo. Narinig ni Dionisio na bumuntong hininga ang anak niya. Tay, pasensya na po. Medyo busy lang ngayon.
Tungkol po doon sa pension, pwede po bang mamaya na lang natin pag-usapan? Kailangan na kasi naming umalis eh. Sige anak, saan ba ang punta ninyo? May check-up lang yung mga bata, sagot ni Luis. Pero muling sumingit ang boses ni Brenda. Mas malakas ngayon. Anong check-up? Sabihin mo sa mall. May hahanapin tayong bagong sapatos. Katahimikan. Anak? Tay, sige na po. Tawagan ko na lang po kayo ulit. Bye po. At ibinaba na ni Luis ang telepono. Pinatay ni Dionisio ang recorder sa ballpen. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin sa kawalan. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Okay lang, Diwa. Busy lang sila. Subukan mo si Bella. Hinanap niya ang numero ng kanyang prinsesa. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello, Dad. Masiglang bati ni Bella. Ang ingay sa background ay tunog ng isang abalang department store. Bella, anak. Kumusta? I'm good, Dad. A little stressed, actually. The new collection is out and, everything's so expensive na. Narinig ni Dionisio ang pag-scan ng isang price tag. Hay nako. Anyway, why'd you call, Dad? May problema ba? Medyo, anak. Tungkol sa pension ko? Oh, that. Biglang nawala ang sigla sa boses ni Bella. Dad, can we talk about it some other time? I'm in the middle of something really important. Tsaka, you know naman, my husband's been cutting back on my allowance. Super hirap ng buhay ngayon. Pero anak, kahit konting tulong lang sana. Dad, I have to go. My friend is calling me na. I'll text you later, promise. Bye, love you. Click. Ibinaba na rin ang tawag, ni hindi man lang siya hinayaang makatapos. Tumingin si Dionisio sa kanyang mga kamay na nagtrabaho sa construction site para lang may maipambili ng magagarang bestida ni Bella noong debut nito. May isa pa. Ang bunso. Si Marco. Nanginig ang kanyang daliri habang dinidayal ang numero. Please, Marco. Ikaw na lang. Tay? Marco, anak. Naistorbo ba kita? Hindi naman po, Tay. Papunta lang po sa birthday ng kaibigan ko. Sagot ng bunso. Bakit po? Yung pension ko kasi, anak, nagka-problema. Baka pwedeng... Nako na, Tay. Mabilis na putol ni Marco. Actually, Tay, kaya dapat tatawagan ko rin kayo eh. Baka pwede po akong makahingi ng konting pangregalo. Kahit 500 lang po. Nakakahiya naman po kung pupunta ako doon na walang dala. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Dionisio. Ganun ba? Nauutal niyang sabi. Pasensya na, anak. Wala rin si tatay ngayon eh. Ay, ganun po ba? Sige po, Tay. Gagawa na lang po ako ng paraan. Ingat po kayo. Paalam ni Marco. At nawala na sa linya. Ibinaba ni Dionisio ang cellphone sa mesa. Dahan-dahan. Parang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. 3 tawag. 3 bigo. Lumabas siya ng bahay, hindi alam kung saan pupunta. Naglakad lang siya ng naglakad. Dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang maliit na karinderya sa kanto. Ang liras lutong bahay. Pumasok siya at umupo sa isang bakanting lamesa sa sulok. Amoy ng nilulutong adobo at sinangag ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng nasa mga 30. May malumanay na mukha at nakatali ang buhok ang lumapit sa kanya. Magandang hapon po, tatay. Ano po ang sa inyo? Tanong ni Lira, ang may-ari. Tumingin lang si Dionisio sa menu na nakasulat sa pisara. Pero lumilipad ang isip niya. Napansin ni Lira ang lungkot sa mga mata ng matanda. Mukhang malalim po ang iniisip ninyo. Tay, okay lang po ba kayo? Nagulat si Dionisio sa tanong. Sa buong araw, ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya kung okay lang siya. Tumango lang siya. Tubig na lang, ineng. Bumalik si Lira, hindi lang dala ang isang basong tubig, kundi pati isang maliit na mangkok ng mainit na sopas. Heto po, Tay. Mukhang kailangan nyo ng mainit sa tiyan.
Sagot ko na po yan. Tumingin si Dionisio sa babae, tapos sa sopas. Naku, Ineng, wag na. Nakakahiya. Sige na po, tatay. Kumain na puno kayo. Ngumiti si Lira. Parang nakikita ko po sa inyo ang tatay ko. Habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw si Dionisio, isang maliit na batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang lumapit sa kanya. May inabot itong isang pirasong candy. Para sa iyo po, Lolo, sabi ng bata. Kinuha ni Dionisio ang candy. Tinitigan niya ang bata nang ngumiti sa kanya. At doon, sa gitna ng amoy ng lutong bahay at sa harap ng kabaitan ng mga taong hindi niya kaano-ano, naramdaman ni Dionisio na gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang maliit, halos hindi kapansing-pansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa buong araw na yon. Samantala, sa isang coffee shop sa isang mall, kausap ni Brenda sa telepono si Luis. Hindi pwede. Anong silbi ng pagod natin kung ganyan lang? Iritadong sabi ni Brenda sa kabilang linya. Bigla siyang may nakitang tumatawag sa isa pa niyang cellphone. Teka, tumatawag yung investor. I'll call you back. Ibinaba niya ang tawag kay Luis at sinagot ang isa pa. Ang boses niya'y biglang naging matamis. Hello, sir? Yes, okay na. We're working on it. The property will be ours soon. Very soon. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tinawagan si Luis. Luis, makinig ka. Mariin niyang sabi. Wala na tayong aasahan sa tatay mo. Ang tanging pag-asa natin ay yung bahay at lupa na yun, Luis. Tandaan mo yan. Ang susunod na hakbang, Diwa, ay ang pinakamasakit. Paalala ni Attorney Reyes sa opisina nito 1 linggo matapos ang mga tawag. Kailangan nating ipaniwala sa lahat na hindi ka lang nawalan ng pensyon, kundi baon ka na rin sa utang. Napalunok si Dionisio. Parang nagsisinungaling ako sa buong mundo, David. Isipin mo na lang na isa kang mangingisda. Sagot ng abogado. Seryoso ang mukha. At naghuhulog ka lang ng pain. Tingnan natin kung anong isda ang kakagat. May inabot siyang listahan kay Dionisio. Pumunta ka sa palengke bukas. Magkunwari kang mangungutang ng bigas kay Aling Nena. Alam nating lahat na si Aling Nena ang reyna ng mga tsismosa sa bayan. By lunchtime, ang balita ay nakarating na sa lahat. Kinabukasan, nanginginig ang mga tuhod na sinunod ni Dionisio ang plano. Nakita niya si Aling Nena sa pwesto nito ng bigas. Aling Nena, magandang umaga. Sabi niya, sinisikap na magmukhang kaawa-awa. Pwede sanang makapalista muna ng 5 kilong bigas. Medyo gipit lang talaga ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Nakko, Mang Diwa, akala ko ba'y may pension kayo? Anong nangyari? Ito na. Huminga ng malalim si Dionisio. Wala na, Aling Nena. Itinigil na. Ang masama pa, may mga utang pa pala akong kailangang bayaran. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gaya ng inaasahan, wala pang 1 oras, kumalat na ang balita na si Dionisio Santos ay hindi lang pobre, kundi lubog pa sa utang. At ang balitang iyon ay mabilis na nakarating sa isang tao, kay Brenda. Ano? Sigaw ni Brenda sa kausap sa telepono habang nagmamaneho. Sigurado ka ba sa narinig mo, Mare? Baon sa utang? Oh my God. Sige. Salamat sa info. Ibinaba niya ang tawag at agad na tinawagan ang asawa. Luis! Emergency! Magpatawag ka ng family meeting. Ngayon na. Sa coffee shop malapit sa inyo. Huwag na huwag mong isasama ang tatay mo. Understood? Makalipas ang 1 oras, magkakaharap na ang 3 magkakapatid sa isang sulok ng coffee shop. Si Brenda ang unang bumasag sa katahimikan. Narinig niyo na ba ang balita? Tanong niya. Diretso sa punto. Ang alin? Tanong ni Bella habang hinahalo ang kanyang mamahaling frappe. Na ang tatay niyo ay baon sa utang. Napatigil ang 3. Nakakahiya.
Ang unang reaksyon ni Bella. Oh my God! Anong sasabihin ng mga amiga ko? Anong sasabihin ng pamilya ni Richard? Teka, sabi ni Luis. Paano nangyari yun? Baka naman tsismis lang yan. Tsismis o hindi, kailangan nating gumawa ng paraan. Giit ni Brenda. Paano kung habulin siya ng mga pinagkakautangan niya? Paano kung madamay pa tayo? Ang tanging solusyon lang dito ay yung bahay. Tumingin si Marco sa kanilang lahat. Pero bahay yun ni tatay. Alaala yun ni nanay. Exactly, Marco, sabat ni Bella. It's for his own good. Para mabayaran niya ang mga utang niya at hindi na siya mapahiya pa. We're helping him. Tama si Bella. Pagsang-ayon ni Brenda, nakangiti na ngayon. Nakikita na niya ang tagumpay. This is a win-win situation. Makakakuha tayo ng pera para makapagsimula ulit at mababayaran ni tatay ang mga utang niya. It's the responsible thing to do. Tayo, bilang mga anak niya, may tungkulin tayong tulungan siya. Nagkatinginan si Luis at Marco. Ang katwiran ni Brenda, kahit baluktot, ay may tunog ng katotohanan sa kanilang mga taingang puno ng pag-aalala para sa sarili. Sige, sabi ni Luis, kakausapin natin siya. Good, ngiti ni Brenda. Ako na ang bahala. Pero dapat, sabay-sabay tayo para makita niyang desidido tayong lahat. Habang ang mga anak niya ay nagpaplano kung paano kunin ang kanyang nag-iisang ari-arian, si Dionisio naman ay nasa kanilang hardin. Mag-isa. Dahan-dahan niyang nilalagyan ng langis ang kinakalawang na kadena ng isang lumang duyan. Ang duyan na siya mismo ang gumawa para kay Bella. Noong 7 taong gulang ito, naaalala pa niya ang tawa ng kanyang munting prinsesa sa tuwing tinutulak niya ito ng mas mataas. Higher, Daddy! Higher! Hinaplos niya ang inukit na pangalan sa sandalan ng duyan, Bella. Ang kahoy ay gasgas na at kupas, pero nandoon pa rin. Parang pagmamahal niya. Gaano man katagal, gaano man kasakit, nandoon pa rin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kinakalawang na kadena. Hindi niya ito pinunasan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinapa niya ito. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco calling. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, anak? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng bunso. Ang pagbuntong hininga. Tay! Panimula ni Marco. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pwede po ba tayong mag-usap? Importante po. Tungkol sa bahay. Ang sala ay napuno ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo si Dionisio sa kanyang paboritong silyang narera ang kanyang trono, kung saan siya ngayon hinuhusgahan ng sarili niyang dugo. Bago sila dumating, habang naghihintay, dahan-dahan niyang inilabas ang itim na ballpen mula sa kanyang bulsa. Isang click. Halos hindi marinig. Ngunit para sa kanya, iyon ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom. Ang simula ng paglilitis. At ngayon, narito na sila. Parang mga buwitreng nag-aabang. Panahon na para maging praktikal, tatay. Kailangan na nating ibenta ang bahay na to. Ang boses ni Brenda. Malamig, kinalkulado. Tumingin si Dionisio sa kanya. Sa panlabas, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Pero sa loob, ang isip niya ay kasing linaw ng kristal. Angkon daw. Ang apoy na nagpapaliyab sa galit ng iba. Luis? Ang tanong niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing mahina at nanginginig. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng kanyang panganay. Ang pagkuyom ng kamao nito sa ibabaw ng hita. Ang duwag, isip ni Dionisio. Gustong makuha ang gantimpala, pero ayaw madumihan ang mga kamay. Tama si Brenda, tay. Para rin naman to sa inyo.
sa ating lahat. Sunod niyang tiningnan ang kanyang prinsesa. Bella anak? Inayos ni Bella ang buhok. Isang kilos na ginagawa nito kapag kinakabahan o gustong magpakita ng superioridad. Ang prinsesa, ang mahalaga lang sa kanya ay ang imahe niya sa salamin. Dad, let's be real. The house is old. Malaki ang maintenance. It's better na we get the money para lahat tayo makinabang. At ang huli, ang bunso. Ang pinakamahal niya. Marco? Yumuko si Marco. Hindi makatingin ng diretsyo. Ang mahina. Madaling matangay ng agos. Siya ang pinakamasakit tingnan sa lahat. Sorry po Tay. Pero kailangan po talaga. 4 na hatol. 4 na pagtataksil. Naramdaman ni Dionisio ang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang tunay na kirot na hindi niya kailangang iarte. Ang sakit ay totoo. Ang plano lang ang hindi. Para rin naman to sa future niyo, Tay, sabi ni Brenda. Ang boses ay pinalambing na ngayon. Sinusubukang maging anghel pagkatapos maging demonyo. Sa pagkakataong yon, itinaas ni Dionisio ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang kanyang manugang, diretso sa mata. Walang galit, walang pagsusumamo. Isang tingin na malalim, tahimik at puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Brenda. Parang awa, parang paghuhusga. Biglang nakaramdam ng kaba si Brenda. Napalunok siya, hindi niya alam kung bakit. Sa isang segundo, parang siya ang nasusukol, hindi ang matandang nasa harapan niya. Pero isang segundo lang iyon. Ibinalik ni Dionisio ang kanyang tingin sa sahig. Hinayaan niyang bumalik ang anyo ng pagkatalo sa kanyang mukha. Hayaan ninyong isipin na nanalo kayo, sabi niya sa kanyang sarili. Ang pain ay dapat kainin ng buo. Dahan-dahan, tumango siya. Isang beses, mabagal. Isang tango na sinundan ng isang buntong hininga ng tagumpay mula kay Brenda. Isang pag-uga ng balikat dahil sa ginhawa mula kay Luis. Isang maliit na ngiti mula kay Bella. At isang mabilis na pag-angat ng tingin mula kay Marco na may halong ginhawa at konting hiya. Salamat po, Tay, sabi ni Luis. Pangako po, hindi niyo po ito pagsisisihan. Alam ko, isip ni Dionisio. Ako ang hindi magsisisi. Tumayo na sila para umalis, masaya sa kanilang pagkapanalo. Walang nag-alok na tumulong sa matanda. Walang nagyayang kumain, walang nag-iwan ng kahit konting pera para sa kanya. Kinuha nila ang gusto nila at ngayon ay aalis na. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at ang tunog ng paalis na sasakyan, nanatili siyang nakaupo ng ilang minuto. Ang tanging kasama niya ay ang pagtiktak ng orasan at ang tibok ng sarili niyang pusong basag. Muli niyang pinindot ang ballpen. Isang click. Tapos na ang paglilitis. Kasabay noon, bumukas ang pinto mula sa silid panauhin. Lumabas si Attorney David Reyes. Seryoso ang mukha. Lumapit siya at umupo sa tapat ng kaibigan. Narinig ko ang lahat. Sabi niya, ang boses ay mababa. Tumingin si Dionisio sa kanya. Ang mga mata ay pagod, pero determinado. Nagawa mo, Diwa. Nasimulan na natin. Sabi ni David, may halong paghanga at pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Ito na ang pinakamabigat. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ni Attorney Reyes ay tila bumabalot sa 3 magkakapatid na nakaupo sa harap ng kanyang malaking lamesa. Amoy ng papel at leather ang nangingibabaw at ang mga hanay ng mabibigat na libro ng batas sa likuran ng abogado ay parang mga tahimik na saksi sa mangyayari. Dumating sila na may ngiti sa mga labi. Inaasahang pipirma na ng kontrata ng bentahan at mag-uusap na tungkol sa pera. Si Brenda, na isinama ni Luis, ay hindi mapakali. Sana lang mabilis ito, attorney. Sabi niya, tumitingin sa kanyang relos. I have a salon appointment at 3. Ngumiti lang si Attorney Reyes, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala.
gagawin nating mabilis ang lahat. May inilapag siyang isang makapal na pliego ng mga papeles sa lamesa. Bago natin tawagan ang buyer, may isang dokumento lang tayong kailangan para mapabilis ang buong proseso. Itinulak niya ang mga papel sa gitna ng lamesa. Sa pinakaibabaw, nakasulat sa malalaking letra, Special Power of Attorney. Ano to? Tanong ni Luis, kumunot ang noo. Standard procedure lang, kalmadong paliwanag ni Attorney Reyes. Ito ay isang dokumento na nagbibigay ng buong autoridad sa inyong ama na si Dionisio Santos na magdesisyon at pumirma sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pagbebenta ng property na ito. Para hindi na kayo abalahin pa sa bawat pirma na kakailanganin mula sa surveyor, sa City Hall, sa beer, lahat. Isipin ninyo na isa itong go signal para kay tatay ninyo na asikasuhin na ang lahat para sa inyo. Ang paliwanag ay lohikal, makatwiran, at para sa kanila, napakagandang pakinggan. Mas mabilis na proseso, mas mabilis na pera. So, pipirmahan lang namin to at si tatay na ang bahala sa lahat? Paglilinaw ni Bella. Exactly, sagot ng abogado. Binuklat ni Brenda ang mga papel. Puno ito ng mga legal terms, mga whereas at heretofore na nakakahilo basahin. Tiningnan niya lang ang huling pahina kung saan naroroon ang mga linya para sa pirma. Para sa kanya, iyon lang ang mahalaga. Okay, where do we sign? Tanong niya. Kinuha ang ballpen. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Pinirmahan ni Brenda ang pangalan niya sa linya na para sa asawa ni Luis. Sumunod si Luis, parang tupang sumusunod sa pastol. Si Bella ay pumirma na may kasama pang pabalantok na para bang isang artista. Pagdating kay Marco, kinuha niya ang ballpen pero natigilan siya ng isang saglit. Bigla niyang naalala ang isang pangaral ng kanyang ama. Noong bata pa siya, pinapirmahan siya ng isang class permission slip. Anak, tandaan mo, sabi ni Dionisio noon habang ginagabayan ang kamay niya. Ang pirma mo, parang pangako yan. Huwag na huwag kang pipirma sa isang bagay na hindi mo binabasa at hindi mo naiintindihan. Nag-alinlangan siya. Ani mo'y babasahin pa sana niya ang mga nakasulat nang biglang may marahan na sumiko sa kanya. Ano ka ba? Pumirma ka na. Pare-pareho lang tayong lahat dito. Pabulong na sabi ni Brenda, iritado. Parang bulang naglaho ang alaala ng pangaral ng kanyang ama. Sa isang buntong hininga at may mabigat na kamay, inilagda ni Marco ang kanyang pangalan. Ang huling pirma. Ang selyo sa kanilang kasunduan. Hindi nila alam na sa Section 4, Paragraph B ng dokumentong yon, nakasulat sa maliit na font. And by signing this instrument, the signatories hereby waive any and all future claims, rights, and inheritance over the aforementioned property and any proceeds derived therefrom, acknowledging that the full authority and disposition rests solely upon the designated attorney-in-fact, Dionisio Santos. Isang pangungusap na nagkakahalaga ng 100,000,000. Kinuha ni Attorney Reyes ang mga papel, maingat na inayos, at inilagay sa isang folder. Excellent! With this, mas mapapabilis na natin ang lahat. Nakahinga ng maluwag ang magkakapatid. So sino po pala ang buyer attorney? Tanong ni Luis. Isang korporasyon. Mabilis na sagot ni David. At handa na sila. Interesado talaga sila sa strategic location ng property. Great! Sabi ni Bella, napapalakpak. I can finally buy that new car I've been eyeing. Pero si Brenda, laging praktikal, ay may huling tanong. Tumingin siya ng diretso kay Attorney Reyes. Ang mga mata ay nag-aabang. So, Attorney, kailan namin makukuha ang pera? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Reyes. Itiniklop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Malapit na. Maghintay lang kayo ng imbitasyon. Habang hinihintay ang pagdating ng imbitasyon,
Ang mga araw ni Dionisio ay nagkaroon ng bagong ritmo. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang simpleng almusal, hindi na siya sa silyang tumba-tumba na uupo. Naglalakad na siya papunta sa karinderya ni Lira. Hindi na siya isang customer lang. Naging bahagi na siya ng munting lugar na yon. Isang umaga, naabutan niyang may tulo sa bubong ng kusina ni Lira. Agad siyang umuwi. Kinuha ang kanyang mga lumang gamit sa pagkakarpintero at bumalik. Maghapon niyang inayos ang bubong. Ang tunog ng martilyo at lagari ay naging musika sa tenga niya. Isang paalala ng panahong siya pa ang nagtataguyod ng sarili niyang tahanan. "Nako, Tatay Diwa, sobra-sobra na po ang abala ninyo," sabi ni Lira. Inaabutan siya ng malamig na tubig. "Ano ka ba, Ineng?" Sagot ni Dionisio. Pinupunasan ng pawis sa noo. "Ito na lang ang kaya kong gawin. Kaysa naman nakatunganga lang ako sa bahay." Habang nagpapahinga, nakita niya ang anak ni Lira, si Leo, na malungkot na nakatingin sa mga batang nagpapalipad ng saranggola sa labas. "Gusto mo rin ba niyan?" tanong ni Dionisio sa bata. Tumango si Leo. Kumuha si Dionisio ng lumang dyaryo at ilang piraso ng tingting. Umupo sila sa sahig at doon, sa gitna ng amoy ng sinigang at adobong nagpiprito, tinuruan niya ang bata kung paano gumawa ng isang saranggola. Bawat tupi ng papel, bawat tali ng sinulid ay ginawa niya ng may ngiti. Naalala niya noong tinuruan niya si Luis. Ganoon na ganoon din, pero iba ngayon. Ang tawa ni Leo nang unang lumipad ang kanilang gawang saranggola sa hangin ay purong-puro. Walang kapalit, walang hinihintay. "Salamat po, Lolo Diwa." Sigaw ng bata. Habang tumatakbo sa labas, hawak ang tali ng saranggola. "Lolo Diwa." Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Dionisio. Lolo. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tawag na yon mula sa isang batang hindi niya kadugo. Pero ramdam na ramdam niya ang pagmamahal. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Lira, naglakas loob siyang magtanong. "Lira, ano ba ang pangarap mo?" Ngumiti si Lira, isang nangiting may bahid ng lungkot. "Simple lang po, Itay. Pangarap ko pong palakihin ng maayos si Leo. At, kung papala rin, sana makapagpatayo ako ng isang maliit na bahay ampunan para sa mga batang kalye. Marami po sila dito sa atin, nakakaawa." Tinitigan ni Dionisio si Lira, isang babaeng halos wala, pero ang tanging iniisip ay kung paano magbigay. Doon, sa harap ng isang tasang kape at isang pangarap na simple pero dalisay, naging buo ang plano sa isip ni Dionisio. Ang pera niya ay hindi na lang isang sandata para sa pagsubok. Ito ay magiging isang binhi. Isang binhi ng pag-asa. Kinabukasan, may lihim na pinuntahan si Dionisio, isang opisina ng isang arkitekto sa kabilang bayan. "Ito na po ang final draft, Mr. Santos," sabi ng arkitekto, habang inilaladlad sa malaking mesa ang isang malaking rolyo ng papel, isang blueprint, isang malaking gusali, may palaruan, may silid-aklatan, may hardin. Sa itaas ng plano, nakasulat ang pangalan, Bahay Diwa. Tumango si Dionisio, kontento sa nakita. "Simulan na natin." Ang araw ng paghahatid ay dumating na parang isang ordinaryong Huwebes. Isang malaking truck na puno ng semento, bakal at yero ang huminto sa tapat ng bakuran ni Dionisio. Ang ugong ng makina nito ay umaling-awngaw sa buong kalye, nakakuha ng atensyon ng mga tsismosang kapitbahay. Kasabay noon, sa iba't ibang parte ng probinsya, 3 motorsiklo ng courier ang huminto. Isa sa harap ng opisina ni Luis, isa sa gate ng subdivision kung saan nakatira si Bella, at isa sa harap ng apartment na tinutuluyan ni Marco. Sa karinderya ni Lira, isang courier din ang nag-abot sa kanya ng isang sobrang kulay krema. Pare-pareho ang laman. Isang makapal na card na may gintong selyo. Nakasulat sa eleganteng calligraphy,
You are cordially invited to the groundbreaking ceremony of a new beginning at the Santos Ancestral Property, Pag-asa Street this Saturday, 10 a.m. Sa ilalim may maliit na nakasulat, "Formal attire required." Hawak ni Brenda ang imbitasyon, nanlalaki ang mata sa tuwa. Groundbreaking? Oh my God, Luis! Mukhang nahanapan na agad ni attorney ng developer. This is it! Magiging commercial complex na siguro to. Si Lira naman, hawak ang imbitasyon, puno ng pagtataka. Groundbreaking ceremony? Bakit ako iniimbitahan ni Tatay Diwa dito? Ang hangin ng kapayapaan ay tapos na. Ang unos ay paparating. Ang sikat ng araw ng Sabado ay tila mas matindi, mas mapanuri. Ang dating tahimik na bakuran ni Dionisio ay napuno ng mga puting tolda at mga silyang nakahanay. May maliit na entablado sa gitna at sa likod nito, isang malaking tarpulin ang nakatakip sa isang dambuhalang karatula. Ang buong bayan ng Pag-asa ay tila naroroon. Nagbubulungan, nagtatanong kung anong meron. Dumating ang pamilya ni Luis, sakay ng kanilang SUV. Lahat sila ay nakapormal na damit. Si Brenda ay nakasuot ng isang makinang na bestida, parang siya ang may-ari ng okasyon. Si Bella ay dumating sakay ng Grab, suot ang pinakamahal niyang damit, handang-handa ng makipagsosyalan. Si Marco ay sumunod, suot ang hiniram na coat and tie, hindi komportable pero nagpipilit magmukhang presentable. Wow, ang bongga naman nito. Bulong ni Bella kay Luis habang tinitingnan ng mga bisita. Mukhang mayaman talaga ang buyer. This is so exciting. Pero ang kanilang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita nila kung sino ang nakaupo sa front row. Sa hanay ng mga VIP, si Lira, ang may-ari ng karinderya. Nakasuot ng simpleng bestida, kasama ang anak nitong si Leo. Nakangiti silang kinakausap ng mga opisyal ng barangay. "Teka," sabi ni Brenda. Napakunot ang noo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? At sa VIP section pa? Baka siya ang caterer? Hula ni Luis. Hindi na nila naitanong pa. Dahil sa sandaling iyon, inanunsyo ng MC ang pangalan ng taong lahat sila ay hinihintay. At ngayon, mga kaibigan, palakpakan po natin ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Ang isang tunay na anak ng Pag-asa, Mr. Dionisio Diwa Santos. Lahat ng mata ay napunta sa entablado. Mula sa gilid, lumabas si Dionisio. Ang mga panga ng kanyang mga anak ay halos malaglag sa sahig. Hindi ito ang tatay na kilala nila. Hindi ito ang matandang kaawa-awa at mukhang talunan. Ang Dionisio na nakatayo sa entablado ay nakasuot ng isang pinasadyang barong Tagalog na kulay krema. Ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng awtoridad. Para siyang isang senador, isang general. Ang mga bulungan sa mga manonood ay umugong na parang bubuyog. Akala ko ba bangkarote na yan si Mang Diwa? Saan galing ang pera niya para sa ganitong event? Naglakad si Dionisio papunta sa mikropono. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, may layunin. Tumingin siya sa mga tao, sa kanyang mga kapitbahay, sa mga kaibigan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo sa kanyang 3 anak, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng daan, tulala, at hindi makapaniwala. Anoong kalokohan to? Halos pabulong na tanong ni Bella kay Luis. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi ko alam. Sagot ni Luis. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Kinuha ni Dionisio ang mikropono. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malinaw at malakas, dumadagundong sa buong lugar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang mga anak. Marami sa inyo ang nag-iisip na nandito tayo para sa bentahan ng lupang ito, para sa isang bagong commercial complex marahil o isang condominium. Isang ngiti, isang mapait na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero ang totoo, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsignal sa dalawang lalaki na nakatayo sa likod ng entablado. Dahan-dahan, hinila nila ang tali at ang malaking tarpulin ay bumagsak. Inilantad nito ang isang naglalakihang karatula. Nakasulat sa magandang disenyo, Bahay Diwa, a community center for the elderly and children. Isang tahanang itinayo mula sa puso. Isang kolektibong, "Ha?" ang narinig mula sa mga tao. Pero mas malakas ang naging reaksyon ng tatlong magkakapatid. Para silang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ibinaba ni Dionisio ang kanyang tingin mula sa karatula at muling hinarap ang kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging mas personal, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa pamamagitan ng sound system. Nandito tayo para sa isang bagong simula. Ang katahimikan na bumalot sa lugar ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ihip ng hangin na nagpapakampay sa laylayan ng mantel sa mga mesa. Isang bagong simula. Ulit ni Dionisio, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang naguguluhang mga anak. Isang buwan na ang nakalipas, nanalo ako sa loto. 100 million pesos. Isang malakas na agas-as ang kumalat sa mga manonood. Ang mga bibig ay nabuksan. Ang mga mata ay nanlaki. Si Brenda, Luis, at Bella ay parang tinamaan ng kidlat. Ang kanilang mga muka ay nagpapalit-palit mula sa pagkalito, sa hindi paniniwala, at sa dahan-dahang realisasyon. Pero hindi saya ang naramdaman ko, patuloy ni Dionisio, kundi isang tanong. Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin at sa yumaong asawa ko. Ano nga ba ang tunay na halaga ng pamilya? Naglakad siya palapit sa gilid ng entablado, mas malapit sa kanila. Kaya gumawa ako ng isang plano, isang masakit na dula-dulaan. Nagpanggap akong walang pera, nagpanggap akong may utang, nagpanggap akong kaawa-awa. At sa bawat pagkakataon, umasa ako. Nagdasal ako na sana kahit isa sa inyo ay magpakita ng malasakit. Naaabutan ako ng kamay, hindi para humingi, kundi para tumulong. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Dionisio, pero ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Pero alam niyo kung anong natuklasan ko. Tumingin siya kay Luis. Natuklasan ko na ang panganay ko na sinigurado kong makapagtapos ay mas uunahin pa ang luho ng asawa niya kaysa sa isang tasang kape para sa ama niya. Tumingin siya kay Bella. Natuklasan ko na ang prinsesa ko na ibinigay ko ang lahat ay mas mahalaga pa ang sasabihin ng mga amiga niya kaysa sa kalagayan ng sarili niyang ama. Tumingin siya kay Marco. At ang bunso ko, na tinuring kong pag-asa, ay mas madali pang humingi ng pera para sa kaibigan kaysa kumustahin kung may bigas pa bang isasaing ang kanyang tatay. Bawat salita ay parang sampal sa mukha ng tatlong magkakapatid. Gusto nilang magsalita, pero walang boses na lumalabas. At ngayon, sabi ni Attorney Reyes na biglang umakyat sa entablado, may hawak na maliit na speaker. Para sa mga nagdududa pa, pakinggan natin ang naging resulta ng kanilang family meeting. Pinindot niya ang isang button. At ang boses ni Brenda, malinaw at malakas, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Wala na tayong aasahan sa tatay mo. Ang tanging pag-asa natin ay yung bahay at lupa na yun, Luis. Tandaan mo yan. Sunod-sunod na boses, ang pag-aalinlangan ni Marco, ang pag-aalala ni Bella sa kanyang imahe, ang pagsang-ayon ni Luis, ang buong plano nilang ibenta ang bahay ay nailantad sa lahat. Nagsimulang mag-iyakan si Bella sa kahihiyan. Si Luis ay namumutla. Hindi malaman kung saan titingin. Si Marco ay nakatayo na parang estatwa. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Si Brenda lang ang nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit.
Pinatay ni Attorney Reyes ang recording. Ang bahay diwa na ito, sabi ni Dionisio. Ang boses ay puno na ng emosyon. Ay hindi lang isang gusali. Ito ang aking bagong pamilya. Itatayo ito para sa mga tulad ko na nakakalimutan na ng kanilang mga anak. Para sa mga batang tulad ni Leo na nangangailangan ng kalinga. Tinawag niya si Lyra. At ang mamamahala nito ay ang isang babaeng nagbigay sa akin ng mainit na sopas noong panahong ang mga sarili kong anak ay hindi man lang ako makumusta. Si Lyra. Pumalakpak ang mga tao. Ang iba ay naiiyak na rin sa eksena. Sa huling pagkakataon, bumaling si Dionisio sa kanyang mga anak. Nagsignal siya kay Attorney Reyes. Lumapit ang abogado. May dalang 3 sobre. Luis, Bella, Marco. Tinawag niya sila isa-isa. Halika kayo dito. Nanginginig silang lumapit sa paanan ng entablado. Ito ang gusto ninyo, hindi ba? Pera. Iniabot niya sa bawat isa ang isang sobre. Sa loob ay isang manager's check at isang kopya ng special power of attorney na pinirmahan nila. Sapat na yan para makapagsimula kayo ng bagong buhay, buhay na malayo sa akin. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Marco. Tay, hindi po. Patawad po. Pero ang pamana ko, sabi ni Dionisio, hindi pinapansin ang pag-iyak ng bunso. Ang kanyang boses ay dumagundong. Ang aking diwa, ang aking kaluluwa, ay para sa kanila. Itinuro niya ang buong komunidad ng pag-asa na nakatayo at pumapalakpak para sa kanya. Ang mga taong naging saksi sa kanyang sakit at sa kanyang muling pagbangon. Hindi na kinaya ni Brenda ang kahihiyan at galit. Sumabog siya. Sinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang magandang mukha ay naging itsura ng isang demonyo. Ninanakaw mo ang para sa amin. Pera ng pamilya yan. Sinubukan niyang umakyat sa entablado. Akmang susugurin si Dionisio. Bago pa man makatapak si Brenda sa unang baitang ng entablado, 2 unipormadong security guard na kanina pa. Tahimik na nakabantay sa gilid ang mabilis na humarang sa kanya. Bitawan niyo ko! Nagwawalang sigaw ni Brenda. Pero ang mga braso ng mga gwardya ay parang bakal. Walang sino man sa pamilya niya ang gumalaw para tulungan siya. Si Bella ay abala sa pag-iyak sa kahihiyan, tinatakpan ng kanyang mukha. Si Marco ay nakaluhod na sa damuhan, nanginginig sa pagsisisi. Si Luis ang unang kumilos. Nilapitan niya ang kanyang asawa, pero hindi para ipagtanggol. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Brenda, tama na. Tara na. Sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Puno ng pagkatalo. Hindi. Pera natin yon, Luis. Ipaglaban mo. Pero si Luis, sa unang pagkakataon, ay tiningnan ng asawa niya ng may pagkasuklam. Anong natin? Wala nang tayo. Sinira mo ang lahat. Kinaladkad niya ang nagpupumiglas na si Brenda palayo sa entablado, palayo sa kahihiyan. Ang bawat hakbang nila palayo ay sinusundan ng daan-daang pares ng matang mapanghusga. Ang tunog ng takong ni Brenda na kumakalampag sa semento ay parang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa ataol ng kanilang dignidad. Sumunod na tumayo si Bella. Hindi siya tumingin sa ama. Kinuha niya ang sobre, isiniksik sa kanyang bag, at naglakad palayo ng mabilis. Ang kanyang likod ay tuwid, pero ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Si Marco na lang ang naiwan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Lumapit siya sa entablado, hindi para sa pera, kundi para sa ama. Tay, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Patawarin niyo po ako. Tay, please. Tinitigan siya ni Dionisio. Sa isang iglap, nakita niya ang batang Marco na umiiyak dahil nabasag nito ang paboritong tasa ng ina. Ang awa ng isang ama ay biglang kumurot sa kanyang puso, pero alam niyang hindi pa ito ang panahon. Umiling siya.
mabagal. Umalis ka na, Marco. Ang mga salitang yon, kahit mahinahon, ay mas masakit pa sa sampal. Walang nagawa si Marco kundi kunin ang sobre at tumalikod. Sa kanyang paglakad, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Nang mawala na sila sa paningin, ang buong lugar ay biglang napuno ng palakpakan. Malakas, taos puso. Ang mga tao ay lumapit sa entablado. Kinakamayan si Dionisio. Tinatapik ang kanyang balikat. Mabuhay ka, Mang Diwa. Tama ang ginawa mo. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakita ni Dionisio ay si Lyra, na tahimik na lumapit sa kanya. May ngiti sa labi nito, isang ngiting puno ng pag-unawa at respeto. Nang humupa na ang mga tao, at ang natira na lang ay ang mga manggagawa na naghahanda para sa tunay na groundbreaking, umupo si Dionisio sa gilid ng entablado. Tumingin siya sa lupang kinatitirikan nila. Ang lupang minana niya, ang lupang naging saksi sa paglaki ng kanyang mga anak, at ang lupang muntik nang mawala sa kanya. Biglang may maliit na kamay na yumakap sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba. Si Leo, ang anak ni Lyra, ay nakatingala sa kanya. May hawak na 1 pirasong candy. Para po sa inyo, sabi ng bata. Iniaabot ang candy. Para hindi ka na pumalungkot. Ngumiti si Dionisio. Isang tunay na ngiti na galing sa puso. Kinuha niya ang candy. Lolo Diwa, tawag ulit ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Dionisio ang sarili. Binuhat niya ang bata. Mahigpit. Ang init ng katawan ng musmos ay parang gamot na humihilom sa mga sugat sa kanyang puso. At doon, habang yakap-yakap ang bata, muling tumulo ang kanyang mga luha. Pero hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng kalayaan. Luha ng kapayapaan. Luha ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang pundasyon ng Bahay Diwa ay matatag nang nakatayo. Araw-araw, naroon si Dionisio, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang voluntaryo. Nagbubuhat ng hollow blocks, naghahalo ng semento, kasama ng mga trabahador. Isang hapon, habang nagpapahinga, isang kartero ang lumapit sa kanya. May inabot na isang sulat. Tiningnan niya kung kanino galing. Ang sulat kamay ay pamilyar, mula kay Marco Santos. Sa loob ng ilang araw, hindi binuksan ni Dionisio ang sulat. Nakapatong lang ito sa kanyang mesa sa tabi ng kama. Isang puting parihaba ng nakaraan na hindi pa siya handang harapin. Gabi-gabi, tinititigan niya ito bago matulog. Nagtatalo ang isip kung ano ang gagawin. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Lyra sa construction site, na ikwento niya ito. Hindi ko alam kung handa na ba akong malaman kung anong nakasulat. Amin niya. Paano kung humihingi na naman siya? Paano kung paninisi ang laman? Tumingin sa kanya si Lyra. Tatay Diwa, ano man ang laman niyan, hindi na mababago ang katotohanan na anak mo pa rin siya. Ang pagpapatawad, hindi naman para sa kanila yan eh. Para rin yan sa sarili mo. Ang mga salita ni Lyra ay tumagos sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, kinuha niya ang sulat. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan itong binuksan. Ang sulat kamay ni Marco ay magulo. May mga bakas ng natuyong luha na kumulubot sa papel. Tatay, hindi ko po alam kung paano sisimulan to. Siguro sa salitang pinakakailangan niyong marinig mula sa akin. Patawad po. Patawad po dahil naging mahina ako. Patawad dahil mas pinakinggan ko sila kaysa sa puso ko. Patawad dahil sa lahat ng sakripisyo niyo, kasakiman ang isinukli ko. Wala na po akong mukhang ihaharap sa inyo. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo, hindi ko po ginalaw ang malaking parte ng perang ibinigay niyo. Kumuha lang po ako ng sapat para makapagsimula. Ginamit ko po para upahan ng isang maliit na pwesto sa palengke. Nagtayo po ako ng isang maliit na computer repair shop. Ito po yung gusto kong gawin noon pa.
Tay, naaalala niyo po ba? Hindi po ako humihingi ng pera. Hindi rin po ako humihingi na tanggapin niyo ako ulit. Ang hinihiling ko lang po ay ang kapatawaran niyo. At sana, balang araw, maipagmalaki niyo rin po ako kahit sa malayo lang. Nagmamahal, Marco. Nang matapos basahin ni Dionisio ang sulat, ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Samantala, ang balita sa bayan ay mabilis kumalat, dala ng hangin at ng mga tsismosa. Ang negosyong sinimulan ni Luis at Brenda gamit ang pera mula kay Dionisio ay bumagsak. Isang investment scam daw ang pinasok nila, naubos lahat. Lagi na lang daw silang nag-aaway at si Luis ay madalas daw makitang nagiinom mag-isa sa isang bar. Si Bella naman, pagkatapos maubos ang pera sa mga mamahaling gamit at pagbabayad ng utang, ay iniwan ng kanyang asawa. Ang dahilan? Nakakahiya ang pamilya niya. Bumalik siya sa pagiging isang ordinaryong may bahay na puno ng hinanakit sa mundo. Isang araw, hindi na nakatiis si Dionisio. Nagpaalam siya kay Lira at nagmaneho papunta sa palengke. Mula sa malayo, nakita niya ang maliit na pwesto. Marco's Tech Repair. Sa loob, nakita niya ang kanyang bunso. Pawisan, may grasa sa mukha, pero seryosong nagkukumpuni ng isang lumang laptop. May isang customer na masayang umalis pagkatapos maayos ang cellphone na nito. Nakita ni Dionisio kung paano ngumiti si Marco. Isang ngingiting pagod pero kontento. Naglakas loob siyang pumasok. Natigilan si Marco nang makita kung sino ang nasa pintuan. Nabitawan niya ang hawak na screwdriver. "Titay!" Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Nagkatinginan lang sila. Dahan-dahang lumapit si Dionisio. Tiningnan niya ang mga gamit sa shop, ang mga sirang pyesa. Kumuha siya ng isang second-hand na power bank mula sa estante. "Magkano to?" tanong ni Dionisio. Ang boses ay kalmado. "Tay, wag na po. Sa inyo na po yan." "Tinanong kita kung magkano." Ulit ni Dionisio. Mas mariin pero hindi galit. 250 po." Kumuha si Dionisio ng 300 mula sa kanyang pitaka at iniabot sa anak. "Keep the change." Kinuha ni Marco ang bayad. Nanginginig ang kamay. Nang mag-abot sila, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Tiningnan ni Dionisio ang anak niya sa mata. "Maganda ang gawa mo, anak." Umalis si Dionisio nang hindi na lumingon pa. Pero sapat na yon. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Naiwan si Marco sa gitna ng kanyang munting tindahan, umiiyak na parang bata. Pero sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pasasalamat. Dumating ang araw ng inaugurasyon ng Bahay Diwa. Mas malaki, mas masaya kaysa sa groundbreaking. Ang buong gusali ay puno ng buhay. Ang mga matatanda ay naglalaro ng bingo sa isang sulok. Ang mga bata ay nagbabasa sa maliit na library. Si Lira at ang kanyang mga staff ay abala sa paghahanda ng merienda sa kusina. Nakatayo si Dionisio sa entablado, nagbibigay ng kanyang talumpati. "Ang Bahay Diwa ay hindi sa akin," sabi niya sa mga tao. "Ito ay sa ating lahat. Isang patunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang tasang mainit na sopas." Napangiti si Lira mula sa di kalayuan. Habang nagsasalita si Dionisio, ang kanyang mga mata ay napadpad sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may 2 taong nakatayo doon, nakatingin, hindi makalapit. Si Luis, mas payat, mas mukhang matanda. At si Bella, nakasuot ng simpleng damit, walang alahas, walang makeup. Nagkatinginan sila ni Dionisio, isang mahabang tinginan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nakita niya ang pagsisisi sa kanilang mga mata, ang kahihiyan,
ang pangungulila. Hindi sila nginitian ni Dionisio, pero hindi rin siya sumimangot. Tumango lang siya. Isang maliit, halos hindi kapansing-pansing tango. Isang tango na nagsasabing, "Nakikita ko kayo." Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga taong nasa harapan niya, sa kanyang bagong pamilya, sa kanyang bagong buhay. Ang pinto sa nakaraan ay hindi niya isinara ng tuluyan. Iniwan niya itong nakaawang, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na nakahakbang pasulong papunta sa kinabukasan. 5 taon ang lumipas. Ang bahay diwa ay hindi na lang isang gusali. Isa na itong puso na tumitibok sa gitna ng bayan ng pag-asa. Ang dating bakanteng lote sa tabi nito ay isa ng munting vegetable garden na inaalagaan ng mga lolo at lola, at ang mga ani ay iniluluto sa kusina para sa lahat. Ang tawa ng mga batang natututong magbasa sa library ay humahalo sa kwentuhan ng mga matatandang naglalaro ng dama sa beranda. Si Dionisio Santos, na mas kilala na ngayon bilang Lolo Diwa ng lahat, ay nakaupo sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba. Pero hindi na ito ang luma niyang silya sa bahay na puno ng kalungkutan. Ito ay isang bagong silya, nakapwesto sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga sa hardin ng bahay diwa. Sa kanyang tabi ay si Lira, na hindi na lang tagapamahala ng center. Siya na ang katuwang ni Dionisio sa buhay. Hindi sila ikinasal, ngunit ang kanilang pagsasama ay higit pa sa anumang papel. Isang pagsasamang binuo ng respeto, pagkalinga, at isang pag-ibig na tahimik at matatag. Si Leo, ngayon ay isang bibong 11 taong gulang na binatilyo, ay nagpapaturo sa kanya kung paano magkumpuni ng sirang gripo. Para kay Leo, si Lolo Diwa ang tatay na hindi niya kailanman nagkaroon. Ang pagpapatawad. Natutunan ni Dionisio na hindi ito isang bagay na ibinibigay ng isang beses. Isa itong hardin na kailangang diligan araw-araw. Tuwing unang linggo ng buwan, isang delivery van mula sa Marcos Tech Repair ang dumarating. Dala ang donasyong mga luma pero serviceable na computer para sa library ng mga bata. Laging si Marco mismo ang nagmamaneho. Magkakape sila ni Dionisio sa beranda. Ang kanilang usapan ay hindi na tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kung paano ayusin ang isang motherboard, sa presyo ng mga piyesa, sa pangarap ni Marco na magkaroon ng sarili niyang pamilya balang araw. Ang sugat sa pagitan nila ay naghilom na, at ang naiwan ay isang peklat na nagsisilbing paalala ng isang aral na kanilang natutunan sa masakit na paraan. Minsan, sa isang taon, tuwing Pasko, isang maliit na kahon ng ensaymada ang dumarating sa gate ng bahay diwa. Walang pangalan kung kanino galing, pero alam ni Dionisio, kasama nito ay isang card na may iisang pangungusap lang. "Sana po masaya kayo, Tay." Iyon ay mula kay Bella. Nabalitaan niyang nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang sales lady sa isang department store. Simple lang ang buhay, pero natuto nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Si Luis naman, pagkatapos ng ilang taong paglalasing at pagsisisi, ay nagtatrabaho na bilang isang construction foreman sa Maynila. Hindi na sila nagkita ulit, pero minsan ay nagpapadala ito ng text message kay Marco para kumustahin ang kanilang ama. Ang daan pabalik para sa kanya at kay Bella ay mas mahaba, mas matinik. Ngunit ang unang hakbang, ang pagpapakumbaba, ay nasimulan na nila. Hindi pa sila buo, pero hindi na rin sila durog. Ang kapayapaan. Natagpuan ito ni Dionisio, hindi sa 100 milyong piso, kundi sa simpleng tunog ng tawanan ng mga bata at sa mainit na sabaw ng mami na inihahain ni Lira tuwing hapon. Natagpuan niya ito sa pakiramdam ng lupang dumidikit sa kanyang mga kamay habang nagtatanim sa hardin. Ang aral. Iyon ang pinakamahalagang pamana niya. Nakaukit ito hindi sa bato, kundi sa puso ng bawat taong natulungan ng bahay diwa.
Isang hapon, habang pinapanood niya ang mga bata na nagpapalipad ng saranggola sa damuhan, mga saranggolang siya mismo ang nagturo kung paano gawin. Lumapit sa kanya si Leo. "Lolo Diwa, masaya ka po ba?" tanong ng bata. Tumingin si Dionisio sa paligid, sa mga ngiti, sa mga halaman, sa gusaling itinayo mula sa isang pusong sinaktan. Tumingin siya kay Lyra na papalapit sa kanila. May dalang 3 baso ng malamig na gulaman. Ngumiti si Dionisio. Isang ngiting abot-tenga, puno ng kapayapaan at pasasalamat. "Oo, apo," sagot niya. "Sobra." Ang tunay niyang kayamanan ay hindi ang perang napanalunan niya. Ang tunay niyang kayamanan ay ang pagkakataong gamitin ito para itama ang lahat, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa isang komunidad na yumakap sa kanya noong siya'y wala na. Ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa ay hindi namatay kasama ng kanyang nakaraan. Sa halip, natagpuan nito ang tunay nitong tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lolo Diwa, isang ama na muling natutong magmahal, at ng kanyang bahay diwa, ang tahanang isinilang mula sa isang pusong sinubok ng panahon. Sa iyo na sumubaybay hanggang sa dulo, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming, maraming salamat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na may mga pagkakataong tumulo rin ang aking luha. Pinakamasakit na bahagi para sa akin ang isulat ang eksena kung saan tinalikuran si Tatay Diwa ng sarili niyang mga anak. Dahil ang kwentong ito ay hango, hindi man sa letra por letra, kundi sa damdamin ng mga tunay na karanasang nasaksihan ko sa buhay. Ito ay kwento ng pagpapatawad, ng pangalawang pagkakataon, na ang pamilya ay hindi laging nakikita sa dugo, kundi sa puso. Na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, may isang maliit na binhi ng pag-asa na laging naghihintay na muling mabuhay. At kung minsan, ang mga taong pinakainaasahan nating magbibigay sa atin ng liwanag, ay sila pa ang magtuturo sa atin kung paano hanapin ang sarili nating ilaw. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo, kung ikaw si Tatay Diwa, sa iyong palagay, sapat na ba ang ginawa niyang pagpapatawad? O may mga sugat na kahit kailan ay hindi na talaga naghihilom? Nais kong marinig ang iyong saloobin. I-comment mo sa ibaba ang iyong mga nararamdaman. At kung ang kwentong ito ay sumalat sa iyong puso, mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso